Ang topic po na ibinigay ng Banal na Espiritu sa atin ngayong linggong ito ay about right move. Tamang galaw, tamang lakad. Sabihin mo nga po dyan sa katabi mo, kaliwat kanan, kapatid. Baba, hindi na. Kapatid. Galaw-galaw lang. No? Kasi baka mahirap na yung hindi nagalaw. No? Isa lang ang alam ko, pag di ka nagalaw. Sabi po dito, ang tamang galaw ay hindi tamang desisyon. Ito ay pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit hindi madali. Yung right move. Ano po? Tamang desisyon. Hindi lahat ng magagandang oportunidad ay tamang galaw. Ano po? Isa lang ang napapansin ko. Pag hindi na tamang galaw, nabata ka pa. Nasa age of 30, 40, 50, 60, at hindi na tama ang galaw mo, ang revelation sa akin ng Lord, umuwi na sa langit. No? Dapat galaw-galaw lang. Hindi lahat ng oportunidad ay nasa tamang galaw. Kaya nga dapat tamang hakbang ay yaong inilalapit ka ng Diyos. Ikatlo, ang right move ngayon ay magbubunga ng pagpapala bukas. Kaya piliin mo ang tama kahit walang nakakakita. What you sow, you will reap. Huwag po natin tatanungin, bakit nangyayari ito, Lord? Bakit ako naghihirap? Tagal-tagal ko ng ganito. Ang pinasasabi ng Banal na Espiritu, kung ano ang galaw mo na tama, kung ano ang iyong tinanim na tama, bukas aanihin mo yan. Pero kung ikaw ay mali ang galaw, mali ang tanim, at dumating na yung bunga, huwag ka na magtatanong sa Lord, Lord, why? Why? Bakit, Lord? Totoo naman, tama po ba? Pag nagtanim ka ng palay, anong aanihin mo? Oh, dito hindi nasagot. Pag nagtanim ka ng santol, aanihin mo yan. Ranas po namin yan. Kaya yung turo ng Lord sa aming, magtanim ka ng maganda, bukas aanihin mo maganda. Magtanim ka ng pagpapala, bukas mag-aani ka ng pagpapala. Tama po ba? Kapag ang Diyos ang gabay mo, hindi ka maliligaw kahit mabagal. Sigurado ang right move mo. Ang right move mo ay magsisimula saan? Sa puso. Sabihin po natin, hawakan nga po natin ating puso. Come on, everybody. Sa puso nagmumula. Dahil dyan nakatingin ang Diyos sa iyong puso. Kahit na kung minsan ginagawa mo yung mga bagay na dapat nagawin, pero hindi naman labag naman sa puso mo, mali. Dapat kung tinagawa mo yan nang mula sa puso na pagbibigay ng kalwalatian sa Diyos, pagpapalain ka at ang direksyon mo magiging maayos dahil tama ang galaw mo. Sabi po dito na ibinigay ng Banal na Espiritu sa Awit, chapter 1, verse 1 to 3, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Ito po sinulat ni Haring David o ni David noong mga panahong yon, hindi pa po siya hari. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Ano po yung binubulay? Salita ni Yahweh. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan. Ito naman po yung pong manifestation na kapag binubulay mo, bulay-bulay ang salita ng Diyos at tama ang move mo, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin,
siya ay nagtatagumpay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, higit ang patnubay ng iyong banal na Espiritu sa pagkilos ng iyong presensya sa aming kalagitnaan. At Panginoon, Ama naming Diyos, banal na Espiritu, hinihingi po namin ang patuloy na pagkilos ng iyong kapangyarihan upang buksan ang aming puso at espiritu, upang sa mga kapahayagan na nais mong ilagay sa puso at espiritu namin ay patuloy itong magsilbing yaman, liwanag ng aming mga buhay. Dahil ang salita mo, O God, napakahalaga sa amin bilang mananampalataya ni Kristo. At hayaan mo naman, Panginoon, na ang aming pag-aaralan, gamitin mo po ako bilang isang instrumento na naghahayag ng salita na nagmumula sa kapahayagan ng banal na Espiritu. Salamat po. Alam namin, ang panalangin namin, ang naisin namin, ay patuloy mong idinadahuloy dahil sa patnubay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Lord. Hallelujah. Sabi po dito, ang buhay ay puno ng desisyon araw-araw. Totoo po yun. Puro desisyon, umaga pa lang, ano kaya ang dapat kong gawin? Ano kaya ang lulutuin ko? Ano kaya para ako magkapera? Yun po, mga desisyong araw-araw na talaga naman nagaganap. At may move tayong ginagawa. May tamang right move at may maling wrong move. Move pala. Ano po? Minsan dito, hindi po natin ito masyadong, yun. Yung po bang iniitsapera, yung parang okay lang. Halimbawa, inutusan kayo ni inay. Oh, ganito, gawin mo, punta ka doon. No? Umuo ka. Biglang ito na, dumating ang hadlang. Yung anak mo, nahulog. O yung anak mong panganay, naano ng motor. Ganyan. No? Tapos sasabihin mo, Pastora, hindi pa ako pwede, ganyan, ganto. Ang tanong, ito po ang tanong, gagawin mo ba ang iniutos ni inay o uunahin mo yung anak mo? No. Uunahin mo ba ang utos ni inay o gagawin mo yung dapat mong gawin sa anak mo? Mahirap po sagot pa, no? Challenge po minsan, naano po ako dyan eh. Pero ito po ang sagot. Unahin mo ang anak mo. Kung anong problema ng anak mo, unahin mo muna sa maikling oras at pagkatapos yon, saka mo gawin yung mga bagay na para sa Diyos na iniutos ni inay. Minsan ginagawa na lang natin ano yung mga ganung bagay eh. Yung ibinibigyan ka ng tamang right move, pero mismong ikaw, hindi mo na ginagawa yung tamang move mo. Kaya napaka-importante, gawin mo pareho, at maluluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Ho! Parang inaantok. Ako po ay, sa amin po kasi, talaga ako ay pagkakita ko, biro mo, mga umaga pa lang, yung mga ko, talagang, yung mga plugs po namin doon eh. Kaya nga po, napaka-importante, alam mo yung hahakbangan mo. Meron mang mga ganong sigalot, meron mga ganong problema, dapat alam mo yung hahakbangan mo. Tama po ba? Tama. Ako po yung manggigising mamaya. Okay. Ipinapakita kung paano mamuhay at pinagpagpala ng Diyos ang isang tunay na gumagalaw sa tamang move. At ipinatitibay nito ang isang pagpapala o yung pong mismong, ang isang buhay na matibay, mabunga at may direksyon. Ibig sabihin, matibay ka, mabunga at may direksyon. Hindi yung ikaw ay pinagpapala, pero yung pagpapala na uuwi sa wala. May mga ganyan po yan.
Kaya po, sabi po dito, ano ang right move na dapat nating gawin? Number 1, iwasan ang maling daan. Iwasan yung maling kilos. Sabi po sa Awit chapter 1 verse 1, mapalad ang mga taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya makikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Isa sa magandang halimbawa po nito ay si Lot. Matagal na nakasama ni Abraham si Lot. At nakita ni Lot yung magandang halimbawa ni Abraham. Pero nung pinapili na po si Lot, ang gusto ni Lot, dito ako, kapantayan, maganda, sagana. Walang magawa si Lot, o sige, diyan ka na. At yun po yung lugar na Sodoma. Ano po? Sa Genesis 13, verse 10 hanggang 13, pinili niya na tumira sa malapit sa Sodoma. At yung pong Sodoma, talaga namang alam na talamak doon ang masama. Pagkakikiapit sa kapwa lalaki, sa kapwa babae. No? Kahit alam niya na makasalanan ang mga tao doon. At unti-unti siyang lumapit sa maling kapaligiran. Mula sa pagtingin, paglapit, hanggang sa tuluyan siyang naakit. Minsan po, ganun po tayo, lalo na po yung mga kabataan. Grabe. Kahit nga po yung mga nanay, minsan, nasa halip ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos, mag-aral. Ano mangyayari? Tinawag ng kumare, na unbeliever, kumare, alam mo ba? Mga ganon. Ay sa halip na, ay, tika muna, ako magluluto, may gagawin ako sa bahay. Ayun na. Wala ka mang sabihin ayon sa mga sinasabi ng Marites, pero kung minsan nakikisang-ayong ka rin at nakikinig, at doon nauubos ang oras mo sa pakikipagtawanan na wala namang kahalahalaga yung pagtatawanan ninyo na nasisira na pala ang buhay ng isang tao. Yun po yun. No? Kaya ano ang resulta? Naapektuhan ang kanyang pamilya, halos masira na ang kanyang buhay. At minsan, sa maliit na gawa, sa mamaling gawa o move, ito po ay lumalaki. Kasi bakit? Pinababayaan mo eh. Ang kilos po ng kaaway, sa maliit po yan. Ito po ang isa. Sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo, aayaw na ng kaaway na sila ay lumago. Okay lang kung ikay tumanggap kay Kristo. Alam niya na kaawayan. Ang gagawin ng kaaway, gagapangin ka niyan, dahan-dahan. Hindi agad totally na masama. Dahan-dahan at hindi mo alam, binabata ka na pala, papalayo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, pagkakilala kay Kristo. Kaya pagkatapos dito sa dulo, yung move ng banal na espiritu sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Kristo, nawawala na ng pasa. Ano po? Sabi po ito, bakit nasira? Kasi mali po ang focus ng mananampalataya ni Kristo. Hindi po lumula nang tayo tinanggap natin si Kristo, okay na tayo. Hindi po. Kailangan yung pong pananampalataya natin kay Kristo, ito po ay lumago. Pero ang nais ng kaaway, batakin ka sa pamamaling sa mali mong kilos o gawa o lakad. At bakit nasisira? Kasi wrong focus. Ang sabi dito sa Hebrew chapter 12, verse 1 and 2, kaya nga, dahil sa naliligaran tayo ng maraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Alam natin ito. Alam natin na ito'y mali. Bakit kung minsan inilulublob pa natin ito? Ano po? Minsan binasa na natin, wala lang. Yung Hebrew chapter 12, verse 1, wala lang. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Kaya nga sinasabi doon, ituon. Ibig sabihin ng ituon, i-focus ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa o pag-iwas sa lahat ng masasama dito po sa ating kapaligiran.
Ang maling lakad ay hindi biglaan. Kapag pinili mong sumama sa maling impluwensya, unti-unti kang mahihila palayo sa Diyos. Tandaan, lahat ng maganda sa paningin ay tama. Hindi lahat ng maganda sa paningin ay tama sa paningin ng Diyos. Piliin mong lumakad sa daang kinalulugdan niya. Alam po natin yon. No? Lalo na po, siguro, sa amin po kasi, pag mga bago, hindi ko po pinagbabawalan. Halimbawa, bago ka, nag-iinom ka pa, hindi po namin pinagbabawalan yon. Kasi hindi na mag-church yon. Sa amin, ang dami. Yung mga bago, ninigarilyo, hindi. Pero hindi ko sinasabing nadaan sila sa mali. Bago eh. Ang ginagawa po namin, sige, attend. Pagka yun talagang sila po ay medyo malalago na, itinadaan po namin yung una-una sa prayer. Minsan sa mga maninipis at mga preaching na ganito. No? At pero, nung pagka ito po ay medyo malakal-tagal na, yun na po, kinokompronta ka na po bilang pastor. Ninigarilyo ka pa ba? Laban nga po, pastor, hindi ko tinuturuan ko po kung ano yung mga karanasan ko, binibigay ko po sa kanya. Pagkatapos sinasabi ko, hindi mo ba alam, ng sigarilyo nagpapaikli ng buhay? Ng sigarilyo nagsisira ng iyong organ? At ang bisyong yan ay nagpapalayo sa naisin ng Diyos sa buhay mo para kapagpalain. Yun. Pero yung ora mismo, hindi. Pinakahan po namin sa prayer kasi sabi nga po hindi namin, ano po ba yun? Hindi trabaho ng isang pastor ang magbago ng tao. Trabaho yan ng banal na espiritu kung ito ay inaalagaan mo. Ang salita ng Diyos ay napakahalaga para baguhin po natin ang ating mga buhay at tayo po ay lumakad sa tamang galaw. Isa sa mga bagay, isa sa mga dapat na gawin po natin upang tayo po ay lumakad sa tamang galaw, tamang lakad, ikalawa, itanim ang salita ng Diyos sa puso. Umiiwas ka na, pinipilit mo lang iwasan yung mga bagay na dapat iwasan, pero dapat sa pag-iwas mo, kailangan ng salita ng Diyos. Sabi po sa chapter 1, verse 2 ng awit, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay niya ito at araw at gabi. No? Binubulay. Alin? Ang salita ng Diyos. Minsan, hindi na natin ito masya nabibigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Ano po? Hindi po. Kasi bakit? Hindi din naman nauunawaan kung ano yung salita ng Diyos. Kahit ako po noon, hindi ko alam kung ano yung salita ng Diyos. Pero nung ako po nag-aaral, doon ko po nakita ang kahalaga ng salita ng Diyos para lumakad sa tamang galaw. Umiiwas ka nga, pero wala ka namang panlaban. Hindi mo naman alam kung paano mo ito hahakbangan. Isa sa mga bagay na dapat nating gawin upang tayo ay tumama ang galaw, sabi dito, itanim ang salita ng Diyos sa puso. Ang magandang halimbawa dito, walang iba kundi sa Joshua. Bilang leader ng iglesia, bilang magulang. Ang mensahe ng Diyos kay Joshua ay hindi lang para sa kanya. Ito'y direktang paalaala. Ano po? Paalaala. Sabihin mo nga po sa inyong katabi, kanan at kaliwa, kapatid! Laksi-laksi, tulog yan na eh. Kapatid! Paalaala ang mga mensahe ng Diyos sa oras na ito. Anong sabi doon? Ulitin ko po. Ang mensahe ng Diyos para kay Joshua ay hindi lang para sa kanya. Ito ay direktang paalaala sa bawat leader ng iglesia bilang leader ng sambayan o bilang mananampalataya ni Kristo. Paalaala po yun ha. Kung leader ka ng iglesia, kung worker ka ng iglesia, kung ikaw ay leader ng sambahayan, napaka-epektibo nito. Kaya minsan ang anak natin, sumasala ang galaw. Kasi bakit? Nakikita sa tatay at nanay. Sa gitna ng responsibilidad at hamon ng buhay,
sa pang-araw-araw sa mga naglilingkod at sa mga mananampalataya ni Kristo. Sabi dito, Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaan basahin ng bulay-bulay ng ang salita o ang aral na iyon, araw at gabi. Sabi doon, araw at gabi. Yung aral po dito napakaganda eh. Dito ko po naunawaan kung paano ko pahalagahan ang mga binubulay-bulay kong mga salita ng Diyos. Okay, pag-aralan po natin, ano po, please, wag po kayong tutulog din eh. Kasi alam ko yung iba hindi pa masyadong alam kung ano ba ang salita ng Diyos at kaya hindi ito nabibigyan pagpapahalaga. John chapter 1, bibilisan ko po. Nang pasimula pa, naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Yun po yun. Yun po yung binubulay-bulay natin araw at gabi, salita ng Diyos. At ang salita ay ang Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Genesis chapter 1 verse 3. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At ito nga ay nagkaroon ng liwanag. Yung deklarasyon ng Diyos, magkaroon ng liwanag, yun po ang ating Panginoong Hesus. Oh. Kaya nga sinabi po doon sa chapter 1 ng verse 1 ng Juan eh. Ang salita, sabi dito, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin ng mga panahong nagdeklara ang Diyos, si Kristo, Espiritu pa. Espiritu pa nun si Jesus. Noong mga panahong yun. Pero dahil maganda ang plano ng Diyos at malawak ang kanyang kaalaman sa mga darating ng panahon, napakaganda yung pong ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng salita na Espiritu pa nun. Sabi dito, ikalawa, upang magkaroon ng tipan ang Diyos sa tao, ito ay sa pamamagitan ng dugo. Oh, napasama na ang pastor ng dugo. Ito po yan. Kaya hindi aagos ang dugo kung walang walang katawan. Kailangan ang salita magkaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng tipan. Pero paano mangyari yun? Ay, Espiritu pa si Jesus. Espiritu pa si Jesus ng mga panahon yun. Kaya anong nangyari sa Matthew chapter 1, verse 18? Si Maria ay nagdalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. No? Si Maria bilang dalaga at bilang wala pang nakakaano sa kanya, nilukuban siya ng Espiritu Santo para magdalang tao. Hindi pa siya nasisipingan ni Jose noong mga panahong una. Kaya sabi dito, sa ikatlo, nang ang salita ay nagkatawan tao, sa katauhan ng Panginoong Jesus. Biro mo, Espiritu. Kasi kailangan maging tao si Jesus eh. Ang pinakamaganda, hindi siya magic eh. Kaya naman gawin ng Lord yun eh. Magkaroon ng tao sa katauhan ni Kristo. Cheng! Pero iba ang plano ng Lord. Para yung pong salita na ating binubulay-bulay, para magkaroon tayo ng tamang galaw, ay magkaroon ng magandang kaganapan sa ating buhay. Na ang salita ay nagkatawan tao sa katauhan ng Panginoong Hesus, yun po yung pagkatapos noon. Lumaki, nagpakita ng magagandang bagay ang ating Panginoon at pagkatapos ipinako sa krus. Magkakaroon lamang ng kapangyarihan ang salita ng Diyos kung magkakaroon ng tipan. Kaya nga po yung mga salita na binabasa ninyo, kapatid, may power yan sa iyo. Pag binasa mo yan, isa buhay mo, panampalatayanan mo, hakbangan mo, kapangyarihan yan sa buhay mo. Hindi ka maghihikahos. Kung ikay naghihirap, sasaganain ka niyan. Bakit? Ang salita, walang iba kundi si Kristo. Kaya nga sabi doon, bulay-bulayan mo araw at gabi, magtatagumpay ka, malalagumpay ka, pagsasaganain ka, saan ka man pumunta, naroon ako. Joshua chapter 1 verse 8. Sabi, kailangan mapako sa krus ang Misaya bilang espiritu na nagkatawan tao upang umagos ang dugo ni Kristo. At yung pong dugo ni Kristo, yung po yung tipan.
Yung po yung tipan doon sa salita na binabasa mo, nababasahin mo pa, nabubulay-bulayin mo yun araw at gabi. Yun yung tipan. Kaya minsan sa totoo lang, ako biktima din eh. Ang dami kong mga salita na wala lang. Ang sabi ng inay, basahin mo ang salita ng Diyos. Nung kami nag-aaral pa dito ng SOD, basa, sulat. Ang tanong, nag-manifest ba yung salita ng Diyos sa buhay mo? Nagkakaroon ba ng kapangyarihan ang salita ni Kristo sa buhay mo? Lord, hindi. Wala eh. Pero nung naunawaan ko po itong mga salitang ito, doon lang po ako nagkaroon ng maganda at kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay namin. Bulay-bulayin. Bakit? Sabi nga dito nagsimula ang tipan ng Diyos sa dugo ni Kristo. 1 Corinthians chapter 11, verse 25. Matapos magwapunan, ito po sinambit ni Apostol Pablo. Pero sinambit din po ng ating Panginoon sa Matthew chapter 26, verse 28. Sabi dito, matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro. Ano po yung sarong yon? Yung po'y sumisimbolo ng dugo ni Kristo na umagos sa kanyang katawan nung siya'y nakapako sa krus. Ang sarong ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Kaya po kayo, pagka kayo nag-Holy Communion, hindi pwedeng mawala ang tinapay. Ano ba yung tinapay na yon? Salita. Katawan ni Kristo. Yung si Kristo na nagkatawan tao, napako sa krus, at yung po sa pagkapako sa krus, yung po ang sumimbolo ng tinapay, yung katawan ni Kristo. Kaya nga po sinasabi doon, pag hindi mo pinahalagahan ang salita, kalakip na doon ang saro, ang dugo ni Kristo at ang tinapay, ang sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 11, 28, kaya marami sa kanila, mahihina, masasaktin, at ang marami sa kanila, nasaan na? Nangamatay na. Kaya napaka-importante, alam po natin kung paano po natin pahahalagahan ang ating binubulay-bulay araw-gabi para tumama ang ating galaw at lakad sa harapan ni Kristo. Ang sariwang dugo ni Kristo ang umago sa kanyang katawan, naging tipan ng Diyos sa lahat ng mananampalataya ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tandaan, malaki ang kaugnayan ng salita ng Diyos at ng dugo ni Kristo bilang tipan ng Diyos sa bawat isa. Ito po yan. Marami tayong hinihingi. Ako po marami na rin, karanasan ko po ito kaya nag-share ko Marami na po akong hiningi. Madami. Kagalingan, kasaganaan, ang dami. Proteksyon, at kung ano-ano pa. One time ako po ay nagpray, ang tagal-tagal na. One time nagsabi, Lord, bakit ang tagal? Bakit po ang tagal? Yun. Nung nabasa ko po yung sinulat ni Apostol Pablo sa chapter 11, yung tipan ng Diyos sa salita niya. At ang sabi sa akin ng Holy Spirit, nasaan ang mga tipan ng Diyos sa puso mo, sa buhay mo? Ano po ba yung tipan? Kasunduan yon. Pag wala kang salita ng Diyos sa puso, hindi makikipagkasundo ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos na binubulay-bulay mo, pag ito po ay naisa buhay mo at patuloy na ikay mo sa puso, doon pa lang magsisimula yung tipan ng Diyos sa buhay mo. Mula nang tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus, naando na ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa iyo para mapulpil yung tipan ng Diyos sa buhay mo. Kaso, kumikilos ang banal na Espiritu para bulay-bulayin mo yung salita niya at tumama ang direksyon ng buhay mo, hindi nagaganap. Bakit? Ayaw mo Nangungusap ng banal na Espiritu, magbasa. Minsan ayaw na nga po natin gamitin yun Magsasalitangin yung pastora Minsan wala pa rin dating. Kaya anong nangyayari? Ang tagal na nating Kristiyano, ako po yung biktima noon. Lord, bakit hindi ka tumutugon? Nasan yung tipan ko sa iyo?
Nasaan ang kasunduan ko sa iyo? Nasaan si Kristo sa pamamagitan ng salita sa puso mo? Nasaan? Mula po noon, ako po'y nagmemorya na ng salita ng Diyos. At pag ako po'y nagpray-pray at humihingi ng kilos ng Diyos, hindi po maaring walang salita ng Diyos. Sinasabi ko po, ito po, memorya ko po ito. Matagal na ito eh. Sabi ko pa noon sa bahay namin doon, diyan. Lord, sinabi mo, pag ako'y kumatok, ako'y iyong bubuksan. Hindi pwedeng kumatok ang aking asawa. Sabi ko, hindi pwedeng buksan ng pinto ang aking asawa dahil hindi siya nakatok. Ako ang kumakatok, kaya ako ang bubuksan mo. Isa pa, sabi ko, pag ako'y humingi sa iyo, Lord, ibibigay mo yon. Humihingi ako sa iyo eh. Ang dami na pong mga salita na inilalagay ng Banal na Espiritu habang ako'y nagbubulay-bulay. At nakita ko, tumatama na pala ang aking move. Tumatama na pala ang mga lakad ko. At mula doon ko po naranasan yung mga pagpapala, grabe. Sabi ko pa nga noon eh, si Pastor Lito, hindi ko ito naisan. Lord, si Pastor Lito may Aerox. Pareho lang kaming naglilingkod noon. Kung sinda Abraham, Isaac, Jacob, may Diyos na kumikilos, ako rin. Hindi ako naiinggit. Pero nasabi ko, Lord, iisa lang ang Diyos namin ni Pastor Realito. May Aerox siya. Binigyan ako ng Lord eh. Yun nga, kahit second hand, kahit na, kumilos naman ang Diyos. Dami. Mga gadget. Hindi ko po binili mga gadget namin mag-asawa. Hindi. Lord, sinabi mo sa Hebrews chapter 4, verse 16, huwag kaming mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at makakamtan namin ang habag at kalinga sa panahon namin ito. Lord, kailangan namin sa panahong ito ang pagkilos mo. Bago maganap yon, meron akong isang kaibigan dyan sa Linang, si Kuya Jun Tridente. Nakakapunta siya ibang bansa. No? Gawa ng mga anak niya. Sabi ko, Lord, mali yata ang pray ko eh. Mabuti pa sana yung mga pray ko. Sinabi ko, Lord, ang aking mga anak, kahit hindi, ang pray ko nung una, kahit hindi honor o hindi makatapos ang aking mga anak, basta naglilingkod sa iyo. Kahit hindi makapag-abroad o basta naglilingkod sa iyo. Mali. Pero inaamin ko yun, Lord. Inaamin ko yun. Pero kaya mo rin gawin yun sa buhay namin. Ang Diyos ko'y higit kaysa sa Diyos nila. December po yun. Ito na. Pinag-apply kami nung hipag ko ng visa. Kinakabahan pa po ako noon. Kasi mahina naman ako sa English. Ito na. Ginamit ko na nga po na andun kami, nakapila na sa US Embassy. Lord, sinabi mo, Hebrews chapter 4, huwag kaming mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at makakamtan namin ang kalinga at habag sa panahon kailangan namin ito. Lord, pag kami humingi, ibibigay mo. Hindi ba ito ang ibibigay mo sa amin, kundi yung katugunan, yung kung ninanais namin na may katugunan. Ang dami ko pong sinabing mga salita. Naando na po kami. Ito po yung linya. Anyan po asawa ko. Meron pong isa doon. Bintana na po ng konsol. Rinig na rinig namin. Yung dalawa, bagsak. Bagsak po yun, denied. Ay kami na. Sabi ko, Lord, kasama mo kami, kasama namin kayo, hindi po kami pambabayaan. Sayang, ang 10,000. Kung wala rin lang, Lord. Nag-iisip ako pati doon sa 10,000 na talagang pinag-ipunan namin. Ando na. Grabe ang Lord eh. Nagsambit kami bago kami naandun pa sa labas. Sabi ko, Lord, ando na ang presensya mo. Ando na ang presensya mo. Ando na ang presensya mo, Lord. Pabulong yun ha. Grabe, yung aming natapatang konsol, grabe katapang. Babaeng maitim, ang buhok, kala mo na may mangyan, talaga namang kulot-kulot. Na ba bang pagtingin mo matatakot ka? Totoo po yun. Parang Nigerian yata yun. Sabi ko, Lord, talagang ko napapikit na eh. Ito na nga, kinausap na ng asawa ko. Tinanong na, English.
Nakatok na ang tuhod ko. Eh, hindi naman ako masyadong nakakaintindi ako ng English, pero hindi naman makapagsalita ng English. Tinanong yung asawa ko. Mabilis na sinasagot ng asawa ko. Ito na, tinanong ako, about you. Ano daw ang aking trabaho? Sabi ko Senior Pastor, Candelaria, Quezon. I am a town pastor. Okay, go. Congratulations. Yun lang. Grabe ang Lord. Pag may salita ka na lagi mong ibinabato sa Diyos at yun ang binubulay-bulay mo araw at gabi, sadya kikilos yun. Bakit? Si Kristo yun, may kapangyarihan yun. Ay grabe. Ang dami. Nagpunta kami doon, 2023. Wala kaming kapera-pera. Pero alam ko, ang Diyos, hindi ko pinagmamalaki. Pero Lord, nakabili kami ng gamit, nakapagpasalubong, walang pera. Tapos nakabili po kami ng laptop. Ay, grabe talaga ang Lord. Pumunta kami sa JA1 LA, sa Northridge. Hindi namin kilala yung pastora doon. Pumunta kami, pinapunta kami ni Bishop. Sabi ko doon sa aking sa hipag ko, sabi, pupunta kami doon. Sabi, sige, hatid ko kayo. Ang pinakamaganda, yung favor ng Lord. Inano na pala ni Bishop kay Pastora Susan, na naandun kami, kasi pastor daw kami. Aba, kinaon kami Nakala ko, hipad ko ang pupunta ron Siya pang kumao. Sabi ko, Lord, ang pinakamatindi, yung naandun na, linggo yun Nag-church kami. Pagkapag-church namin, yun. Pagkatapos binigyan ko ng $300 Hindi ako makapaniwala Binuksan ko yung sobre, excited ako. Ma, $100. Ay, praise God. Nung pagdating namin sa bahay, 3 piraso. Sabi ko, lalo akong ginanahan Lalo akong ginanahan magdeklara Sino pang hindi ka gagana magdeklara? Hindi mo kilala yung tao. Biglang ibinilas ka. Punta kami doon. Yun. Tapos kami patotoo. Yun. Ewan ko, tuwan-tuwa si Pastora Repolo. Basta binilis kami. Binilis kami ng mga kongregasyon hanggang sa kami nakauwi. Pero hindi lang yun. Ang dami namin pinuntahan. Biro mo kami po ay may doon isang tao. Sabi ko, Lord, basta nagpre-pray lang kami. Lord, handa kaming maburo ng 1 buwan din Ang kasama ay aso. Kasi yung pong mag-asawa at saka yung anak nagliwaliw sa ibang lugar ng mundo. Kasi yun po yung time nila. Biglang nakilala kami. Doon sa Walmart. Lukbanin. Grabe. Lukbanin. Pagkatapos doon, nakilala ko, ayun. Sabi, anong mga schedule nyo? Ganyan-ganyan. Okay, sige, ganyan schedule mo. Okay, mag-vacation kami, mag-live kami isang araw. Dinala kami ng Los Angeles. Yung Golden Gate, libre. Libre. Saan ka pa? Totoo yun. Nasaan ang salita ng Diyos na magiging tipan ng Diyos sa buhay mo? Dapat meron ka. Mga gadget. Hindi namin ito binili. Yung sa asawa ko, hindi. Yung laptop, hindi. Sapatos, bigay. Saan ka pa? At doon po talaga ako nagkaroon ng, alam ni Pastora ni Inay, basta't pag ako'y magpre-pray, may word of God. Haharap ka sa nakikipagtipan sa iyo, ay nasaan yung tipan ng Diyos sa iyo? Masasambit mo ba yon? Masasambit mo yon kung araw-araw ka na nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kaya napaka-importante ito, sabi ni Joshua doon at ni David, bulay-bulayin mo yon. At sabi po dito, isa pa, kung wala ang salita ng Diyos, walang tipan ang Diyos sa buhay mo. Tanong, anong laman ng puso mo habang kinakausap mo ang Diyos o habang nananalangin ka? Dapat na tumatayo ka, nakikipag-usap ka sa Diyos, o di kaya, harap mo yung Biblia mo, ginawa ko po ito,
At lahat ng binabasa ko malakas. At sinasabi ko, Lord, inaangking ko itong salita mo. Banal na Espiritu, itong salitang ito, maiis sa buhay ko. At ito ang alam kong tipan mo, pag ito'y naisa buhay ko, pagpapalain mo ako. Ang dami. Kahit hindi ko memorya. Parang sabi doon, blessing naman ito. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon, siya ang nagbabayad. Ginawa ko po yun. Minsan, namamaneho ako. Yun po'y gawin na namin. Pagkaabot namin mag-asawa, hindi lang basta-basta ha, baka magbibigay 10. Nagbibigay po talaga kami doon sa mga mahihirap, doon sa mga nagtutulak na may aso, doon sa may diversion, papuntang Lucena, ng Tayabas at Kalumpang. Ilang beses, na doon, may nakalagay doon, pinabasa na ng banal na Espiritu sa akin. Binalikan namin, nagbigay kami. At pagbigay namin, sabi namin, Lord, sinabi mo sa Kawikaan 19:17 o di kaya 17:19, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. Pagdating ng panahon, ikaw ang pagbabayad. Ginawa ng Diyos. Kanina lang, hindi sa pagbabasa. Ipinag-pray ako ni Inay. May nagsabi ang banal na Espiritu. Ang sabi ganun naman palang, wala ka lang kailangan, ganyan. Kaya mo bang ibigay? Hindi ako nagsalita. Maya-maya, yun. Lapit ako kay Nay. Nay! Yun, hindi ko na po sasabihin nyo. Kanina, 2:00, may pumunta po sa bahay. Napaiyak ako May nagbigay sa akin ng 20,000 pesos. Totoo po yun. Yun, nandun sa bag ko. Ayaw kong ipahanga. Ako iiyak Aba, kasino ba naman yung ibibigay mo? Baka yun nasa 500, 1,000, 2,000. Ginawa Aba, kanina ako sabi ko, Nay, ako'y pupunta muna sa bahay. Gusto kong, kasi talaga naman pag nag-preach, kakapagod. Kasi dito hindi ako makakatulog. Tulog ako doon. Maya-maya, habang, basta, buhay ko ng, yun. Ba, maya-maya dumating yung mga, tatay, may nagbigay sa iyo, 20,000. Wah, binailan ko nga Aba, nakapamalato agad ng oras. Mamaya, Jollibee tayo, Inay, ikaw lang ha? Totoo po yun. Sino gaganyan-ganyan yan? Ang dami kaya yan. Lahat ng mga patutuon sa amin, pagka kami nagkokor, hindi nasasayang. Dinidiklahan ko yun. Pag sino nagkukwento sa amin, tahimik lang kami kasawa, magaganap yun sa buhay ko. Magaganap yan sa buhay namin. Iisa ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Yung pinaglilingkuran niyang Diyos din ko, Lord. Kung papasok naglilingkod din ako. Kahit magkaiba kami ng faith sa tindi ng ng pamemera. Basta alam ko, iisa ang Diyos namin. Hindi ko ang faith ng inanay niyo. Siguro bang daron. Pero hanga ako sa Diyos sa buhay ng inyong pastora. Ang dami kong napulot na isinabuhay ko. Aba, epektibo Ayun, Mamaya. Grabe. Ito po. Right move na dapat na, sorry, nasa na pa ako. Number 3. Pero totoo po yan. Isa pa. Sa buhay ni Joshua, ha? Alam ko gusto niyo itong mangyari sa buhay niyo, sa pamilya ninyo. Nung nag-utos ang Diyos sa buhay ni Joshua, revelation na po ito, wala po doon. Sabi nung Diyos, Joshua, utusan mo ang buong Israel bilang leader. Ikutin mo ng 6 na araw ang Jericho at may gagawin ako doon. Ay ang balak ng Israel nung panahon yun, sirain, gibain, wasakin, sakupin ang Jericho. Pero ang iba ang Lord, ikutan lang. Sabi ito, 6 na araw, ito po yon. Umikot, 1 araw, walang nangyari. Umikot, 2 araw, walang nangyari. Umikot ng 3 araw.
Mabuti walang maingay doon. Walang nagre-reklamo doon. Kasi kung may nagreklamo doon, hindi mangyayari yung nais ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag kayong maingay. Sinabi naman ni Joshua doon sa mga leader, huwag kayong maingay. Ano po ba yung mga magandang makakukuha natin doon? Bilang lumalakad sa tamang galaw. Ang sabi, huwag kang maingay. Ano pong ibig sabihin nun? Huwag kang magreklamo. Magtiyaga ka, 6 na araw kang iikot doon. Sa tingin mo, walang mangyayari. Wala kang itak, wala kang lalaban ka. Minsan napakalaking question mark ng panahon yon. Siguro pag ako'y naandun, Lord, lalaban kami. Wala kaming sandata. Turutot lang. Okay ka lang, Lord? 6 na araw, ano po ba? Sa totoo lang, naalaala ko yon. Yung mga itinuturo ng pastor nyo sa amin, walang halong negatibo at yun ay tinatanggap ng buong buo sa aming pusong mag-asawa. Ano naman kaya yung inuutos ni inay? Pero alam ba ninyo, yung 6 na araw, walang nagreklamo, nagtiyaga sila doon. Yung 6 na araw, walang nagaganap. Ay tayo, 1 araw, 2 araw eh. Baka sabihin nyo, inay, ano bang pinagagawa mo sa amin? Wala naman nagaganap ah. Ang puntos, binibigyan tayo ng matinding pagsunod sa tamang galaw. Nung gumalaw ang mga Israelita ng 6 na araw, tamang galaw, umikot. Nung 7 araw, anong nangyari doon? Sinasabi ng Biblia, gumuho. Kaya minsan may mga bagay tayo na hindi gumuguho sa buhay natin. Bakit? Ayaw nating gumalaw ng tama. Ang tagal-tagal. Ano may mga bagay na hindi pa ninyo kayang paghuhuin o ano ba yung mga bagay na hindi pa gumuguho sa buhay mo? Kahirapan, sakit karamdaman, kawalan, kahirapan, problema, hamon ng buhay. 1 araw lang. Grabe. Hindi kumuha ang Diyos noon para paghuhuin ng Diyos yung mga bagay na material. Ang gusto ng Diyos, dahil ikaw ay tama ang galaw, siya ang magpapaguho ng lahat ng mga bagay na humahadlang sa iyong buhay. At siya rin ang magpapabagsak ng mga papala na nais mo sa iyong buhay sa 7 araw kung tama ang iyong galaw ayon doon sa sinasabi sa chapter 6 ng Joshua. Ano po? Ang isa sa mga bagay kung bakit hindi gumuguho-guho yung mga yan, ayaw mong gumalaw ng tama. Reklamo. Hindi po ako kay inay. Pero yung pagpapasakop ko kay inay, kita ng Diyos yun. Sa atin, tama po ba ang puso natin sa pagpapasakop sa inyong pastor sa tamang galaw? Gawin po ninyo yung tamang galaw para sa Diyos. Suporta. Ako'y naniniwala, hindi tatapos ang taong ito, buo ang inyong iglesyang napakaganda. Totoo po yun. Pag sinabi ng inyong pastora, ito po talagang ine-exercise ko sa amin. Kasi 4 na milyon. Alam ko, maliit lang sa inyo, maliit lang yung kainay. Maliit sa Diyos. Pero alam ko, kikilos din ang Lord sa buhay namin. Tinuturuan ko po ang mga leader namin na sumunod ng tama. Ito po, ituturo ko rin. Kasi ang aming pong topic nung tinuro ko, the power of praise, the power of declaration. Kaugnay, ito nga po, susunod ko ituturo eh. Righteousness. Ang talakay ngayon, sa totoo lang po, napakabilis magpabagsak ng pagpapala at pagguho ng kaaway sa iyong buhay kung tama ang galaw mo sa leader mo. Sa mga Bible, sa mga leader po, ng mga katulad na Pastor Renato, sa bagay, sa ano naman yun. Kahit hindi po napaka-importante yung paggalang, yung pagrespeto. Kahit na minsan may kakamali, nagkukulang, nakakapagsalita, igalang mo pa rin yan. Natutunan ko po yung mga bagay noon. Sa totoo ito, precious revelation ng Lord. Kahit sino, kahit si inay, kahit si Pastor Nato, kahit si Pastor Lito, dahil kanilang teritoryo ito, kung anong sabihin ni Pastor Lito, ni Pastor Nato, gagawin ko. Bakit? Leader. Yan sa lokban.
Kung sa Candelaria, Pastor, nasa Candelaria, teritoryo ko. Hindi, joke lang po. Totoo po yun. Hindi ko inaano yung pagkakatayo ko. Basta maipakita ko sa Diyos, hindi sa kanila. Hindi sa mga pastor. Maipakita ko sa Diyos na ako ay sumusunod sa tamang galaw dito sa Lokban. At sigurado, pag tama ang galaw mo, kapatid, grabe ang blessing. Okay, ikatlo, bibilisan ko na lang po. At kami po'y papunta pa sa nawala na. Pagka ikaw po ay may nagbubulay-bulay na ng salita ng Diyos na isa sa buhay, pero huwag kang magiging mayabang. Huwag kang magmamataas. Kasi unang-una, kahit na maranasan mo yung mga bagay na pagpapala, na umiiwas ka na sa masama, na nabubulay-bulay mo na ang salita ng Diyos, kailangan mong manatili doon. Dahil yung pananatili mong yun naman ang magbibigay upang ikaw ay patuloy na maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya sabi dito, manatili. Kasi minsan totoo ang blessing, nakakayabang yan. Yung mga pagpapala na nararanasan mo, na ang tingin mo, ikaw lamang ang pinagpapala ng Diyos, at ang tingin mo naman doon sa mga tao, mas higit ka. Mali. Kaya nga doon, pag iniiwasan mo na yung mga bagay na dapat mong iwasan sa tamang galaw at nananatili na ang salita mo sa tamang galaw, pero kailangan mong manatili sa tamang kilos at galaw. Sa pamamagitan ng pananatili. Katulad niya punong kahoy sa tabi ng batisan, lagi sariwa ang dahon namumunga sa takdang panahon, anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Ano po yung susi doon? Humility. Katulad niya isang puno sa tabi ng batisan. Pagka makukuha mo lang yung manatili at mabibigyan ka pa ng tamang galaw sa pamamagitan ng iyong pagpapakumbaba. Dahil bakit? Ang iyong ugat ay nandoon sa tabi ng batisan na nagbibigay sa iyo ng mga kumbiksyon na kung ano ang dapat mong igalaw na tama. No? Totoo. Nakakayabang ang kilos ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi dito, ipinapakita ng larawan ng isang taong nakaugat sa Diyos. Ibig sabihin, nakaugat ka sa salita ng Diyos. Nakaugat ka kay Jesus. At pag sinabi ng Diyos at nakikita na ang galaw mo, sumasala, mangungusap siya sa iyo, mababasa mo yon sa pagbabasa mong salita, magpakumbaba ka. Isang pagsasubmit po sa pastor, yung ipinakikita mo, yung pagsasubmit na naandun yung humility. Humility, submission, and obedience. Ginawa po ng Panginoong Hesus yan. Kasarap sa langit. Pero yun ang ginawa ni Jesus. Nag-submit, nag-humble, at nag-obey siya sa Ama. Na kahit alam niyang mahirap at matinding hirap ang mararanasan niya, ginawa niya yun para sa atin. Kaya nga sabi dito, ipinakikita ng larawang ito ang isang taong nakaugat sa salita ng Diyos. Tuloy-tuloy na supply. No, ang buhay niya, kaya nagiging press. Nagiging sariwa. Dahil bakit? Nananatili, matatag at namumunga. Pag ikaw po ba, bilang sanga tayo pag ikaw po ba ay naandun nananatili sa puno, kung ano yung dagta ng puno, yun ang mararanasan ng sanga. Unang-una, pag ang sanga, nagkakadahon yan. One time, nagbasa rin po ako na meron pong ibang, ibig sabihin na ang sanga, ito daw po ay nagbibigay ng linom. Kapayapaan. Sorry po. Nagkakaroon ka ng peace. At pagka nagkaroon ka ng peace, katulad ng isang puno, magkakabunga yan. Yung po yung bunga ng pagpapala. Maaaring ito yung espiritual na bunga. Pero ang pinakamaganda, namumunga ka. At pag tama ang galaw mo, sigurado, blessing ang mararanasan mo. At bago mamunga, kailangan mo manatili. Kung nananatili kayo sa akin, nananatili sa akin ang inyong mga salita, ano man ang hingin ninyo, ibibigay ng Diyos yon. Kaya nga sabi dito, si Kristo na andito na.
Ang banal na espiritu, ando na, kailangan mo salita naman. Sa pamamagitan ng pananatili mo kay Kristo o sa Ama. Bibilisan ko na po, dalawang klase ng pananatili, kahalagahan ng pananatili kay Kristo. Ang pananatili sa Diyos ay ang kanyang salita ay sikreto ng katatagan. Kahit magbago ang paligid, hindi ka matitinag. Totoo ha, dito tayo sa lupa. Nararanasan natin itong mga katuruan ito. Pero ang mundo, ang kaaway, pilit na sinisira, pilit na gumagawa siya ng mga kakaiba para ang mga tao. Yung pagmahal na nga po ng gasolina ng mga nakaraan Tayo pong mga Kristiyano, medyo na-shake po tayo Nasasabing, mahal lang ganito, mahal lang ganito, mahal na. Ay ako nga po, medyo nadala din doon Aba, si Innova. Istak muna, Innova. Pero sinansala ako ng Lord, bakit hindi ko ba kaya magbigay sa iyo ng kurudo? Oo nga po, Lord, sorry po. Sige, hata ulit si Innova. Ba, hindi naman pinagkulang ng Lord Ilang buwan na mataas ang gasolina. Pero sabi ko, ito'y akin lang. Akin lang ho. Talagang nakaranas po ako ng ganon, pero yung nangusap ang Lord sa akin, tinayuan ko po yun. Sinasabi ko dun sa kongregasyon, ako po'y humihingi ng sorry kasi talaga naman, gamit na gamit si Innova Inista ko po yun. Pero yung mga humahayaw, dahil napakainit, talagang kita ko naman, kahit wala si Innova, naggagayunan. Humahayaw. Pero sabi ko, Lord, pasensya na po. Ako nagbibigay, nagtuturo, about pananampalataya, ganyan-ganyan, tapos ako palang pasensya na. Ngayon, go! Sige, hata ulit tayo. Kasi talaga namang grabe Pagdating nila sa bahay, init na init, talagang plakdae. Hindi na makauwi. Ay, magsaing. Ay, minsan kasama pa yung anak Kaya yung pananatili, napaka-importante. Yung hindi ka magbabago o hindi binabago ang iyong pananampalataya at pananaw sa Diyos kung tayo pinananatili sa Diyos. Kung kapag nananatili sa Kanya, ang iyong lakas at kapayapaan hindi na uubos. Hindi po na uubos yan. Bibilisan ko na po. Sa pananatili sa Diyos, darating ang bunga sa tamang panahon at ang iyong buhay ay magiging pagpapala at pagpapala sa iba. Totoo po yan. Napakaganda po niyan. Napakaganda itinuturo ng Banal na Espiritu. Bunga ng pananatili, kalwa. Makikita sa ating buhay ang mabubuting bunga sa katulad ng bunga ng Espiritu. Saan mo makukuha yan? Sa salita ng Diyos. Kailangan po natin tama ang galaw. At sabi po doon, sa bunga, bibilisan ko na po, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Dapat nagmamanifest na po ito. Bakit? Nagbubulay-bulay ka ng salita ng Diyos. Last po, mga hadlang. Totoo po, may hadlang. Pag nakikita ka ng kaaway na nagmumove ka na ng tama, kikilos siya sa buhay mo. Kaya dapat alam mo ito. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kuhitin mo, inaantok na yata. Dapat alam mo ito. No? Number 1, maling impluensya. Dapat alam mo ito ha. Kasi alam ko, lalakaran po ninyo ito Totoo, may blessing dito. Hindi lang church ang bawat pamilya nyo. May blessing ito. Pero pag nakikita ng kaaway na lumalakad at alam niya na may blessing yon, grabing pagpapala yung gagawa siya ng paraan, labanan na ito. Maaari dito ang labanan mo. Pag nakita mo, tatakbo na ang negatibo sa iyong isipan. Pagkatapos, tumakbo na, gagawin mo na yung maling halimbawa. Anong mga halimbawa doon? Nahadlang doon sa tamang galaw. Maling impluensya. Magpapadala ang kaaway para imali ang iyong move sa harapan ng Diyos. Kawalan ng disiplina sa salita ng Diyos. Tatamaring ka. Minsan, aantoking ka. No? Minsan, pag nagbasa ka, ay, walang dating. Yan po mga kilos ng kaaway. Yung wala ka ng oras. Talaga naman. Bakit? Minsan magbabasa ka sa cellphone. Ring. Call. Bababad ka sa call. Ilang minuto, ilang segundo, ilang oras na. Yung iyong oras na dapat magbabasa ka sa cellphone mo, wala na.
Kaya napaka-importante pa rin, pag magbabasa ka, hindi sa cellphone, meron kang sariling Biblia. Ranas ko po yan. Kahit ako'y naka-gadget, Biblia pa rin. Ang ginagawa ko po sa cellphone ko o sa iPad ko, magbubukas ako ng mga, yung po bang mga binabasa na, yung pinakikinggan na lang, video, audio, Bible. Mula yung po mga Lucas, lahat nandun. At bubuksan ko si Biblia. Habang nagsasalita yun, sinusundan ko po yun. At pag nag-strike, post, highlight, mimemoryahin na po yun. At sasabihin sa banal ng Espiritu, Lord, tulungan mo ko, gusto ko ito sa buhay, nag-strike ito sa puso ko Alam ko, ito sa iyo Ikatlo, pagtitiwala sa sarili na dapat ay sa Diyos. No? Dapat lagi kang, Lord, tama pa po ba ang ginagawa kong ito? No? Pagiging independent sa halip, dependent ka sa Diyos. Paglimot, yung pong pananalangin. Kayo po ba yung sa bagay, hindi ko kahit ano, pero ito, manalangin. Hindi mo kaya. Kaya dapat mong manalangin. Bakit ka mahina? Kulang ka sa pagka-quiet time Kulang ka sa prayer. Kung gusto mo talaga ikay magamit ng Diyos, pray. Devotion. Magbulay-bulay. Pero hindi. Nangyayari, yung impluensya. Ayun na, nauuna pang isa buhay. Ito pong tatlong bagay na ito ang kilos ng kaaway. Kung bakit may mga bagay na dahil sa ating move, hindi natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya napaka-importante sa ating pong natutunan. Maiksi lang po ito, marami pa po akong gustong ipatotoo, pero may lakad po, Sindarep. Pero ang pinakamaganda, isa buhay po ang mga natututunan. Yung tamang impluensya, magbulay-bulay ng salita ng Diyos, manatili ka sa puno. Yun po yun. Gusto po ninyong humaba ang buhay nyo? Gumalaw ka ng tama. Galaw ng tama. Dami ka pong patotoo kanina na over, sa oras. Pero sa pagkakataong ito, tayo po ay pumikit. Pikit po. Pinasasabi po ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, may mga bagay na napakabagal mong umunlad sa buhay mo bilang mananampalataya ni Kristo. Kapatid, ito yung oras na lumakad ka na sa tamang galaw. Dahil sa ang tamang move, galaw, ang magbibigay ng daan upang kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Sa tamang galaw, makikita mo ang kababalaghan ng Diyos sa iyong buhay. Pero kung minsan hindi nangyayari, kapatid, bakit? Isuko mo na yung maling galaw mo sa Diyos. Alam mo yun. Ginagawa mo nga Hindi mo binibigyan ng pagpapahalaga ang mga sinasabi sa iyo ng Diyos. Alam mo nang mali, ginagawa mo pa. Isuko mo yun. Nasaan ka na ba ngayon? Naandun ka pa rin ba sa impluensya ng makamundong gawain? Umalis ka doon. Nag-iinom ka pa ba? Umalis ka doon. Ang pinakamatindi, kapatid, baka nai-immune ka na dyan at dumating yung puntos dahil sa mali mong gawa, yan ang maging daan para kumilos ang kaaway sa iyong buhay. Maaaring kilos niya'y sakit, kahirapan, kawalan ng pag-asa, kanegatibong mga iniisip. Huwag mo lang hintayin yon, kapatid. Isuko mo na yon.
isuko mo na yun. At ito yung oras para lahat ng mga isinuko mo, humingi ka ng gabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu upang lumakad ka sa tamang galaw. At yung tamang galaw na yon ang magtuturo upang maranasan mo ang tipan ng Diyos sa buhay mo. Ang Diyos laging nakatingin yan sa puso at dapat sa tamang galaw, tama rin ang puso mo, kapatid. Come on, kausapin mo ang Lord. At nais ng Lord, pagpalaing ka. Ang nais ng Diyos, mismong siya ang magpapakilala sa iyo sa pamamagitan ng iyong tamang lakad at tamang galaw. Come on. At sa oras pong ito, aawit po ang ating mga worshiper ng isang panambahang awit. At sa pagtayo mo, sa kinauupuan mo, lalapit ka sa Diyos. Lalapit ka sa Diyos. At ngayon, tayo po ay tumayo at awitin po natin ang awiting ito. Ang awitin na napaka-importante at napakahalaga sa mga oras na ito sa buhay mo. Lapit sa Diyos. Come on. Lapit. Come on. Humingi ka ng lakas sa pamamagitan ng awiting ito na paglapit mo sa Kanya. Itama niya sa paglapit mo sa Kanya ang iyong galaw. Dahil kailangan mo siya. Kailangan mo siya. Come on. Gawin mong prayer ang awiting ito na may pagkilos, na may pananampalatayang kikilos ang Diyos sa buhay mo. Yes, hallelujah. Baguhin lubog, turuan ako. Come on, church. Awitin natin. Ako'y lumalapit. Ako'y lumalapit at sumasamo. Palakasin ako pagkat di ko kaya ang pagkakristo. Hallelujah! Hallelujah! Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang buhay namin ay gagalaw at tatama sa pagbibigay namin sa iyo ng buhay. At alam namin, ito yung right move na nais mo. Yes! Lord! Hallelujah! Pagkat di ko kaya, wala kang hallelujah! Yes! Ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod. Sa huling pagkakataon, sabihin mo sa Diyos, ako'y lumalapit kami, Panginoon, at tuloy na nagsusumamo na baguhin mo po ang aming lakad sa mga oras na ito. Sa tamang galaw, tamang lakad, ang patuloy mo pong ipuno sa aming mga puso upang itong tamang galaw na ito, kalakip ang pananampalataya, pagsama ng banal na Espiritu, ang patuloy na magkaroon ng aganapan sa bawat isa. Pagpapalain mo, Panginoon, ang JA1 Lukban dahil sa tamang galaw, nagkakaisa sa tamang galaw ang patuloy na magkakaroon ng kaganapan upang ang mga pagpapala ay patuloy na maranasan ng iglesyang ito, O God. Hallelujah!
Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming landas. Sinabi mo, Panginoon, sa awit, chapter 119, verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa amin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas ng aming daraanan. Hayaan mo, Panginoon, ilayo mo kami, Panginoon, sa maling impluensya sa pamamagitan ng iyong mga salita. At tulungan mo kaming mahalin at isabuhay ang iyong mga salita at ito ay matanim sa amin ng may matibay ng pananampalataya at kalakip ang presensya mo, Panginoon. Kami mamumunga at hindi matitinag sa anumang pagsubok. Sa bawat desisyon namin, O God, Ikaw, Panginoon, ang aming gabay. Banal na Espiritu, tulungan mo po kami na lumakad sa tamang galaw bilang mga lingkod, anak at mananampalataya mo, mananampalataya ni Kristo. Maraming pong salamat, O God. Alam namin na Ikaw ay kumikilos sa aming mga buhay. Nagdideklara kami, Panginoon, kasama ng banal na Espiritu, lahat ng mga ninanais ng bawat isa, maging naisin ng church na ito, yung pong kanila pong pinatatayong church. Sa Diyos walang imposible sa tamang galaw ng iyong mga anak sa JA1 Lokban. Maraming pong salamat. Mula sa 4 na sulok ng mundo, ang pagpapala ay dadaloy sa JA1 Lokban sa 7 kontinente nito, God. Gagamitin mo, Panginoon, ang mayayaman ng mundo. Dahil alam namin naganap na ito sa buhay ni Joseph, sa buhay ni Moses, sa buhay ni Abraham. Nang ipinadala nila ang yaman ng Ehipto sa mga Israelita, O God. At alam namin, magaganap din po ito sa bayan at sa JA1 Lokban. Bakit, Lord? Iisa lang ang Diyos ni Abraham, ni Moses, ni Jose. At ikaw yun, Yahweh. Kaya naniniwala kami na ang pagkilos mo ng mga panahong una, kikilos ka ng higit pa sa maaaring isipin at hilingin sa pamamagitan ng banal na Espiritong sumasa amin. Ibabagsak, idadaloy mo ang pangangailangan ng JA1 Lokban dahil ikaw ay makapangyarihan. Walang imposible sa iyo, God. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. God bless you po.